Ayan, ewan ko na kung anong araw ngayon, but it is March 29, 2025. Pero teka lang, lalayo-layo muna akong konti dahil kasi nakakain na ako ng camera. See, um, yeah, it's 59th day ng ating una Advent Day countdown at nandito muli tayo sa bahay sa Tala unexpectedly dahil kasi hinatid ko ang tita ko na dumalo ng prayer vigil sa tatay ko sa San Jose del Monte, Bulacan. At maaga pa lang talaga nagdayak na ako, nag-ayos tayo, dinala ko yung kaldero at saka kawali dahil kasi magluluto sila Joanne, kapatid ko, at si George para sa pakain sa mga magdadasal at mag-pay homage and respect sa tatay ko. And then dumating pala ang tita ko from Cabuyao, Laguna para lang suportahan ang pagdarasal para sa kaluluwa ng tatay ko. And then in the afternoon, 1 p.m. ay nagkaroon tayo ng klase ng Hilot Binabelan. So dumating doon si Gian, si Mamang Yoyoy, si Willan of course, at si Chris, no? Humabol si Chris. At meron tayong bagong nag-sit-in, no? Pero kukunin ko na rin siya. Ang pangalan niya ay Dagul ang tawag sa kanya, pero ang pangalan niya ay Daniel, no? Parang inisip ko si Chris, si Willan at si Dagul, or Dagul ang pangalan, ay tuturuan natin ng libre para magkaroon tayo ng tao sa San Jose del Monte, sa Templong Altuan, just in case na merong mga nangailangan ng tulong ay merong tutugon, no? In replacement kung wala ako. So talagang full pack yung ating araw ngayon at hindi ko nga inaasahan na mag-stay tayo dito dahil kasi si Tita Neneng, yung kapatid ng nanay ko, ay naglakbay kasama yung pamangkin ko si Pau. Pareho silang babae, siyempre tito ko nga, di ba? And gabi na natapos yung padasal, so hinatid ko siya hanggang Cabuyao, Laguna. And in the end, actually alas 12 na ng gabi, 12:30 ng umaga, na-record ko to. So wala tayong pagkakataon na makapag-record dahil kasi full pack. Kaya nag-stay tayo dito sa Taguig, no? Bukas ulit ng umaga ay pupunta ulit tayo ng Bulacan para umuwi na dahil kasi marami pa akong asikasuhin na katulad yung paperworks na dadalhin ko sa Hawaii dahil yung aking disappointment lang naman, no? Parang lagi akong disappointed sa printing press na company natin na pinagbubookbind ng ating libro, no? I hope magkaroon tayo ng publishing house. Talagang ipapaprint ko na lahat ng aking libro ng multiple times of 1,000 copies para just in case getting ready for sa mga trainings na ating isasagawa. Dahil kasi parang ewan ko, nainis lang ako, na-disappoint ako dahil kasi parang hindi sila marunong tumupad sa usapan na laging a day late. Katulad kahapon, Saturday, buong maghapon o buong hapon from 1 p.m. to 6 p.m. hinintay ko kung magbubukas sila. Pero ngayong Sunday, hindi ko na naasikaso kasi nga busy ako. Dalawang pinag-isipan ko, una yung preparation at sa class at saka yung padasal kay tatay na hindi na ako nakatulong. But then, nagpapasalamat ako kay Joanne, kapatid ko, kay Emery George at kay Jessica na naidaos yung pagpapadasal para sa tatay ko. At kay Tita Neneng, I'm so happy na pumunta po kayo. Kahit wala na si nanay, ay patuloy pa rin ang relationship natin bilang mag-auntie, no? Pamangkin mo ako, sayahin kita. And then I think yung relationship na ito hindi na mawawala, no? At yung relationship natin bilang kalahi ay patuloy at patuloy ito hanggang forever and ever. I know, kahit hindi tayo magkakakilala, pero dahil dito sa video ng ito na pinapanood niyo ako, I feel closer to everyone and I am thankful kasi nandyan kayo emotionally, or hindi ko man maramdaman, pero alam ko nanonood kayo. May pa isa-isa, 4, 5, but then yung subscriber count natin ay tumataas. Hindi ko alam kung ano ang reason kung bakit tumataas ang ating subscription. Yung mga nagsasubscribe sa ating channel, nagla-like, kung ano man yung mga topic na gusto yung pag-usapan, lalo na ako, yung sa akin, no, ay pinagpapasalamatan ko po to. Ngayon, yung padasal sa aking tatay ay tatay ko katoliko, pero ako hindi katoliko, meron iba hindi katoliko, but then out of love and respect, no? It doesn't mean kung ano man ang religion ninyo, dahil sa pagmamahal niyo sa isang tao, nagkaisa tayo sa panalangin.
gayon din sana, no? Gayon din sana yung totoong mga reliyon na magkaroon ng interfaith interactions na initiatives na magkaroon tayo ng pagkakasundo-sundo, hindi dahil sa reliyon, kundi dahil sa isang bagay na mahalaga, at yun ay ang kapayapaan ng sanlibutan, ang peace living. Kaya nga patuloy tayo kahit sinong reliyon, as long as gusto niya magkaroon ng maayos na mundo, pwede natin pag-usapan yan kung paano natin magagawa na mapayapa ang ating mundo na walang pagtatalo-talo. At ibigay na rin natin ang initiative, lalo na parang ewan ko kung nabanggit ko na rin po increases sa gasolina. Ito ang kabuuang problema ng buong mundo. Sana mapukaw na ang kaisipan ng ating mga pinuno na talagang pagtuunan ng pansin ang renewable energy, na gamitin ang solar energy, gamitin ang wind energy, gamitin ang water energy, and so on and so forth, para magamit sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi tayo, kailangan natin ng enerhiyang yan, yung kuryente yan. Kung walang kuryente, hindi tayo makapag-search ng ating phone, hindi tayo makapag-search ng ating laptop, hindi rin gagana ang internet, no? So, gawa tayo ng mga paraan na gamitin natin ang puwersa ng kalikasan upang mapakinabangan natin. Yun nga lang, ang nakakalungkot in terms of government, no? Parang dati ang tubig libre, ngayon may bayad. Ang lupa na binili natin ay kailangan pa rin natin bayaran dahil kasi may buwis, may tax. Hindi ko sinasabong masama ang tax. Yung tax natin, nagagamit din to para tulungan pa rin ang iba pang nangangailangan. Kaya nga lang, ang ating gobyerno is nagiging corrupt. Kaya tao po tayo. Kailangan natin ng isa't isa, huwag tayo maglamangan. So, ito po yung ating parang hinaing, no? And nagpapasalamat muli ako sa inyo sa patuloy ng pagsuporta, at wala na akong masabi, kaya magpapaalam na ako. Ako ang Apo Adman ng Templong Antuan ng Munting Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. So, papahinga na muna tayo mga kalahi. Paalam, bukas ulit. Bye!